Mapagpalang araw, kaibigan. Good morning sa inyo. Good afternoon sa inyo. Good evening sa inyo. Kung anong bansa man kayo, o ano man, umaga, tanghali, gabi. Basta mapagpalang araw. Kung inyong kaibigan kay Jesus, Inquire Salon. Brother Manny Bautista. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng Ebanghelyo. Sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo, ang ginagamit natin ngayon, poemen, ang Biblia ng mga pastor. 13 pastor ang nakasulat dito na sinasangayunan nila, kaya nga, Biblia ng mga pastor. Ano po? Sinasangayunan nila. Wala tayong paninira. Hindi ko rin alam kung yung mga pastor dito, ibang kanilang aral. Pero ako, ang ginagamit ko, o ginagawa ko, nagbabasa lang ako ng Biblia. Kung ano yung nakasulat. Walang labis, walang kulang. Kasi po, kumpleto na eh. Di mo naman pwedeng bawasan. Di mo rin pwedeng dagdagan. Kumpleto na nga, eksaktong-eksakto eh. Pag binabawasan mo, o dinadagdagan mo, nagkakandaloko-loko ka na. Ikaw mismo, na nagdadagdag, nagbabawas, magkakaloko-loko ka. Dahil sa ginagawa mo. Sabi ko nga po sa inyo, kung sa pagkain ito, kumpleto ricados. Wala ka nang dapat pang idagdag. No? In fairness naman sa ibang mga reliyon, ha? Kung kayo man ay nasasagasaan, magpasalamat kayo. Bakit? Nagsasabi lang ako nakasulat eh. Huwag kayong magagalit. Kasi pag nagalit kayo sa akin, sigurado galit kayo sa Diyos. Kasi ako hindi ko galit sa inyo eh. Baka sabihin, naninira ka naman eh. Madalas ko marinig yan. Ako raw ay naninira ng ibang reliyon. Masama bang magsabi ng totoo? Yan ba pagsasabi ng totoo, paninira? Ang mahirap sa inyo, kayong mga tumutulig sa akin, meron nabasa. Nangangaral daw ako, wala naman daw akong, yung bang, kumbaga sa isang pastor, meron sa simbahan, parang ganon. Wala daw akong follower. Hindi niya alam, meron akong mga Bible study sa labas. Ano yon? Kaya sabi ko, suriin mo sarili mo. Kasi po, kabilang siya, yung tao na yon, ha? At saka yung isa pang tumutulig sa akin, itong bago lang, mga yan. Sila'y kabilang sa grupo na nagpapakilala si Jesus ay tao at hindi Diyos kailanman. Yan. Nasusubaybay ko, tinitignan ko eh. Doon sila grupo. Sila ay humanib. Yan ang tawag sa kanila, humanib. Ewan ko kung anong sa sila humanib. Umanib daw sila. Wala naman nakalagay sa Biblia, umanib kayo, sabi ni Jesus eh. Wala! Pero sila, mga kahanib. Ibig sabihin, umanib sila.
Kaya mag-aaral tayo. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng Ebanghelyo sa oras pang ito. Buksan ang puso ng bawat isa upang sa ganon makinabang kami pare-pareho sa iyong Ebanghelyo, sapagkat ang iyong Ebanghelyo ay pagkain ng aming kaluluwa. Gaya na sinabi ng aming Panginoong Yesus sa Juan 6:63. Ang kanyang salita, ang sabi ni Jesus, ang aking salita, Espiritu, at basahin ko na nga. Yan, basahin ko lang yun ha. Hindi po yun ang paksa natin. Sabi ng Panginoong Yesus, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salita sinabi ko sa inyo, Espiritu, at ito ang nagbibigay buhay. Yan, life giver. Salita ng Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Yung grupo ng tao lang si Jesus, hindi Diyos. Sa aking panonood po sa programa nila sa telebisyon, noon pa, bata pa ako, ang napapasin ko sa kanila, lagi silang dalawa. Merong isa dito at merong isa doon. Tapatan sila. O kaya naman, may lamesang ganito, isa dito at saka isa dito. Pagkatapos makita mo yung mga Biblia sa kanilang lamesa, iba't ibang klaseng salin ng Biblia, at saka meron silang kodiko. Yung kodiko nila, pareho silang may inawakan. Kung ano sinasabi nitong isa naman ang sumasagot. Tanong nila, sagot nila. Yan ang aking napasin sa mga nagpapakilala si Jesus, hindi tao, hindi Diyos, kundi tao sa likas na kalagayan. Mas mataas pa nga yung founder nila eh. Kasi anghel siya. Siya daw yung anghel na umakyat sa sikatan ng araw. Basahin natin yon. Hindi pa rin po ito yung paksa natin ha. Kumbaga, dinadahanan lang natin. Chapter 7. Verse 2. At nakita kong umakyat sa gawing silangan. Yan. Ang sinasabi nila, ang silangan ay Pilipinas. Far East. Sa history, ang Far East, Japan. Hindi ko magkamali. O The Rising Sun, Japan. Okay. Pahayag 7:2. Nakita ko umakyat sa gawing silangan ng isa panganghel. Yan, anghel. Siya raw ito. Yung founder nila, anghel siya. Sa Biblia, ang tao ay tao. Pero walang binabanggit ang Biblia na yung tao anghel o yung anghel tao. Kaya nakakatuwa sila. Kaya sinasabi pa nila sa kanilang programa, mas mataas pa ang anghel kaysa tao. Referring to Jesus. Kasi nga raw si Jesus, ang likas na kalagayan ay tao. Kaya mas mataas pa yung anghel, sabi nila. Lumalabas yung founder nila dahil inangkin niya itong Revelation 7:2. Siya raw ay anghel. E di mas mataas pa siya kay Jesus. Kasi si Jesus tao sa kanila. At yung kanilang founder na patay na,
Angel daw. O, tuloy natin. Ano daw yung angel na umakyat? Taglayang pantatak ng Diyos na buhay. O, meron pala siyang pantatak. Ano kaya yon? Sumisigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Yun. Yung apat na anghel daw, ano sinabi niya? Sumigaw siya sa apat na anghel. Paano kaya sisigaw ito? Patay na. Makakasigaw po ba siya? Nasa impyerno na siya? Doon siya lumalangoy sa apoy ng impyerno kasama yung anak niya namatay na rin. At yung nangangasiwa doon sa kanyang tinayong grupo o sama ng reliyon, yung apo niya. Anong isisigaw niya? Sisigawan niya raw yung apat na anghel. Nasa doktrina nila yan. Nasa kanilang mga magazine pang pinamimigay yan. Yung sinasabi kong dalawa sila, minsan harapan o yung lamesa ito, dito isa, dito sa tambak na Biblia pa. Yung Biblia na yon, yung kodiko dito, magtanong yon, sasagot ito. Nandun yung tanong, nandun yung sagot, nandun yung Bibliang gagamitin mo. Kaya kung mapapasin ninyo, nagbubuklat sila ng iba't ibang Biblia. Anong ibig sabihin niya? Yung pabor sa kanila, yun ang kanilang babasahin. Kaya gumagamit silang ibang salin ng Biblia. Nakikita niyo po, kumbaga sa pinipino nilang isto. Ngayon, kapag naman tapos sila at manalangin, nakatayo sila. Nakaganyan sila, Kaya ganyan. Ang tawag nila, ganito sila manalangin po, Ama naming Diyos. Yan. Yung Diyos sa langit, tinatawag nilang Ama. Meron kayong matututunan dito. Mag-aral tayo. Ang tawag nila sa Diyos sa langit, Ama naming Diyos. Yan. Pagtapos na yung kanilang panalangin, ito po ang aming kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ginagamit nila yung magtatay. Yung Ama at saka ang anak Jesus. Ang tawag nila sa Diyos, Diyos. Ama namin Diyos. Ayan. Bakit ang tawag nila kay Jesus tao? Ang Panginoon Diyos sa langit at saka si Jesus, magtatay sila. Mag-ama sila. Tinatawag nga ni Jesus ang kanyang ama sa langit, Ama. Kaya yung mga kababayan ni Jesus noon, mga Hudyo, galit sila. Kasi tinatawag niya raw na Ama ang Diyos. Ayaw pumayag ng mga Hudyo. Kaya galit sila kay Jesus. Kasi nakita nila si Jesus na lumaki sa piling ni Maria at saka yung kanyang stepfather na si Jose. Kasi hindi naman po sila nagkaroon ng intimate, o honeymoon. Kasi bago niya pakasalan si Maria,
Nagdadalang tao na po siya sa Espiritu Santo. Hindi siya nagdadalang tao dahil sa tao. Nagdadalang tao siya mula sa Espiritu Santo. Kasi po, wala naman nangyaring animon o pulot gata ni Jose at Maria. Kaya walang similya na nagsama yung dalawa. Hindi gaya natin, yung tatay natin, nanay natin, galing tayo sa kanilang mga similya. Yung libo-libo na similya lumabas sa bawat isa, isang similya lang sa lalaki at babae, yun lang ang magsasama, magmimit. Doon sa ovaryo. Tao, lumabas. Pero si Jesus wala pong nangyaring ganyan kay Jose at Maria. Kaya wala siyang bahagi sa laman nakagaya natin. Tayo, gawa tayo sa lupa, alam ko ng lupa. Si Adan at Eva. Doon sa Genesis, chapter 2. Tingnan nga natin yung tao. Siyang ginawa. Mas magandang basahin natin, Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, iningan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Yon. Galing sa alabok. Sabi rito sa Genesis 2:7. Ang tao. Si Adan. At si Eva naman, kinuha naman sa tadyang. Pinatulog ng Diyos na maimbing si Adan at kinuha yung tadyang. Yun ang nakasulat Ngayon, tayo mga tao, yun ang ating pinagmulan, yung lupa, alabok na lupa. Kaya pag mamatay tayo, bumabalik tayo sa lupa. Ang sabi naman sa chapter 3 ng Genesis, nang mamatay ng parusahan si Adan, na kung saan sinabi ng Diyos, diyan ka galing, diyan ka rin babalik. So tayo, bumabalik tayo sa lupa. Tignan nga natin, anong chapter and verse 2? Chapter 3 po yun, Ito. Sa chapter 3, verse 17. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, ng iyong kainin ang pinagbabawal kong bunga. Dahil dito'y sinumpa ko ang lupa at sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula, mga damo. Sa 18, mga damo at tinik ang iyong aanihin, alamanan sa gubat ang iyong kakainin. 19, sa pagod ng pawis, sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa labok doon ka nanggaling, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Sabi niya po kay Adan. Ano po? Kaya bumabalik tayo sa lupa. Si Jesus nung mamatay siya sa ibabaw ng cross, wala nabulok sa kanya. Wala nabulok. Kaya nung umagang magpunta si Magdalena, Maria Magdalena, wala yung bangkay. Kasi nabuhay na maguli sa ikatlong araw.
si Jesus. Kaya wala nakitang nabulok. Na gaya natin, pag namatay tayo, hindi tayo nakalibing, 4 na araw lang, mabubulok na tayo. Kagaya kay Lazaro, ang sabi ni Marta na kanyang kapatid, Panginoon, 4 na araw na pong patay ang kapatid namin. Nabubulok na po yan, sabi niya. Sabi ni Jesus, buksan mo, lalisin mo ang takip ng kuweba. So, in 4 days lang pala, nabubulok na po ang katawan ng tao. Totoo yun. Kasi umattend po ako ng burol. Nag-service ako sa burol. Sa kaibigan ko. Nung magpunta po ako sa St. Peter, naligaw pa ako eh. Sa ibang St. Peter pala. Ang alam ko St. Peter, doon ako nagpunta. Ito pala pupunta akong patay, nasa ibang St. Peter pala. So nagkataon, pwede mo naman lakaran eh, pero malayo-layo. Kaya, yun, nakikiusap ako sa mga tricycle na kung pwede, ganito lang ang babayaran, wala akong pera eh. Ayaw naman ng tricycle boy, ang gusto niya 100, eh wala naman akong 100. Kasi kung ibabayad ko sa kanya yung pera kong hawak, 70, paano pa yung pag-uwi ko? Di maglalakad ako, malayo. Ano po? Kaya ang ginawa ko, naglakad-lakad ako, meron ko nakikita ng tricycle, sumakay ako. Ayun. Sinabi ko, nagkamali ako sa St. Peter, yung iatid na pala, doon sa kabilang St. Peter din. So, ibig sabihin, nakalibre po ako. Hindi ako pinagbayad ng tricycle, kaya laging pasalamat ko sa kanya. So, yung tatay na nasa Cabao, nakasara yung Cabao. Sabi ko sa anak, ba't nakasara yung Cabao? Hindi ko na makikita ang tatay mo. Yun po pala, nadidecompose na. Tama yun nasa Biblia, 4 na araw lang, sabi ni Marta kay Jesus na nabubulok na yung kapatid niya, na nabubulok na. Pero sabi niya, buksan mo yan, alisin mo yung bato. Kaya, nabubulok na po, sabi ni Marta. Sabi niya kay Jesus, ano? Ngayon, ba't tayo napunta doon? Balik tayo doon sa mga kulto. Pag manalangin sila, manamin Diyos. Yan. Ang tawag nila, Diyos. Bakit ang tawag nila sa anak ng Diyos, si Jesus, taho? Naloko na. Kaya kung nasabing naloko na, kung ang Diyos sa langit, tinatawag mong Ama at tinatawag mo pang Diyos, hindi ba? Kayo pong nanonood ngayon, mag-isip nga kayo. Ang tawag mo sa Diyos sa langit, Diyos. Bakit si Jesus na kanyang anak, na bugtong na anak, ay ang tawag mo sa kanya taho? Eh di lalabas, ang Diyos pala sa langit taho. Hallelujah. Kasi pinipilit nilang pinakikipagbasagan pa nila sa debate yan. Yun lang sagot ni Tomas eh. Sa 1:20-28, nasagot ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Yung isang debatista nila, anong sabi nila? Nagulat si Tomas. Mali ang sagot ni Tomas. Si Tomas pala absent sa Bible study. Akala mo nabuhay sila sa panahon ni
Apostol Tomas. Apostol po si Tomas. Oh, nagkamali ba si Tomas na tinawag niyang Diyos ko at Panginoon ko si Jesus? Yun ang pananampalataya niya kay Jesus eh. Ito naman mga tumutuligsa sa akin. Ang pananampalataya nila si Jesus tao, hindi Diyos. Aba, mas maganda na pakinggan mo na lang si Tomas. Gayahin mo si Tomas. Bakit po? Aba, tama yung sagot ni Tomas eh. Sila lang ang nagsasabing mali si Tomas. Nagulat si Tomas. Palahap siya sa Bible study si Tomas. Itong mga taong ito, yung founder nila, anghel. Kaya mas mataas pa yung anghel eh. Sila mismo sinasabi nila. Oh, ginagamit pa nila yung pangalan ni Kristo ng Panginoong Yesus sa kanilang simbahan. Itong mga kultong ito, Antikristo, kaya yung founder nila, hindi ko man siya nakikita, panigurado, lumalaki yung nasa apoy ng impyerno yon. Ganon din yung kanyang anak na umalili sa kanya. Ngayon, yung apo, hindi pa naman namamatay yung apo. Oh. Bakit po pare-pareho ang kanilang aral na tao si Jesus? Simple lang. Bakit po? Yung turo at aral sa doktrina at sermon ng mga ministro nila, ang gumawa yung founder. Nakalagay po yan sa kanilang doktrina, nakalagay din yan sa kanilang mga magazine na pinamimigay. Kaya hindi na nila mababago yan. Ibig sabihin, kung ano yung tinuro ng founder nila, hanggang ngayon, dyan pa rin sila nakatayo. Nung naalala ko nung araw, meron po silang, kaya kayong mga tumutilig sa akin sa YouTube ako sinasabi ko sa inyo, mag-isip-isip kayo. Diretsahan ko kayo sinasabi sa inyo, pag kayo ay nalagutan ng hininga, sa impyerno ang tungo ninyo. Ang tagapagdala sa langit, si Jesus. Hindi tao yon, Diyos yon. Kasi nanggaling siya sa langit. O, babasahin ko ha. Babasahin ko. Hindi ako, huwag tayo mag-iimbento, kwentong kutsero, kwentong barbero, kung anong kwento yan. Babasahin ko kung saan galing si Jesus. 1:13. Wala pang sino mang umakyat sa langit at tinutukoy tao. Walang sino man. Ulitin ko. Wala pang sino mang. Tinutukoy tao talaga. Baka dadaan ka. Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Yang anak ng tao, isa sa mga titulo ni Jesus yan na ginagamit niya sa panahon na siya ay nangangaral sa lupa. Bakit po? Kasi nga po, nakita siya ng mga Hudyo na lumaki sa piling ni Maria. Ipinanganak ni Maria. Pero wala silang alam na si Jesus ay bunga ng Espiritu Santo. Wala pong nangyaring animon. Wala naman pong naging balita kasi si Jose dapat iwalayin na sana niya si Maria. Dapat
Lihim niyang lalayasan si Maria. Pero sa panaginip, nagpakita ang anghel ng Panginoon. Kinausap si Jose na huwag kang mag-alala. Ang dinadalang tao na ni Maria ay bunga ng Espiritu Santo. Sa Espiritu. Ibig sabihin, wala nakahuna sa'yo. Huwag kang mag-alala, biren pa yan. Kasi sa panahon ng mga Hudyo, mahalaga ang birhen ng babae. Pag nag-asawa siya. Pag hindi siya birhen, papatayin siya. Mismong magsasabing hindi siya birhen yung kanyang asawa, napangasawa. Kaya kesa naman sa patayin si Maria, lihim niyang lalayasan. Pero kinausap siya ng anghel ng Panginoon na huwag siyang magatubiling pakasalan si Maria. Dahil pinagdadalang tao ni Maria ay sa Espiritu. So pagkagising ni Jose, pinakasalan si Maria. Walang nangyaring balita. Walang maritos na si Maria nagdadalang tao na. Anong pakasalan ni Jose? Wala pang marites, no? At maritos. Kaya yung mga tumutulig sa sage, maglatag kayo ng talata, sasagutin ko kayo. Pero, yung bawat sasabihin ko, tibagin ninyo. Kailangan talata ng Biblia rin ang kukunin ninyo. Sige, tibagin ninyo si Jesus. Wala pang umakyat, sabi ni Jesus sa langit, kundi yung bumaba. Sino ang bumaba? Si Jesus. Si Jesus ang bumaba mula sa langit. Ito, 1:38. Ako'y bumaba mula sa langit. Hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Saan galing si Jesus? Bumaba mula sa langit. Kaya siya rin yung umakyat sa langit. Kaya pag nung mamatay siya, after 3 days, nabuhay siya. After 40 days, umakyat siya po sa langit. Yun po yung nakasulat sa chapter 1 ng Gawa. Umakyat siya. Ngayon, nasa langit na. Hebreo 7:20, 4:25. Anong ginagawa niya sa langit? Nagliligtas at namamagitan sa mga totoong mananampalataya sa Diyos sa pamamagitan niya. Yung mga nagsasabing tao si Jesus, ala, pa-impyerno yan. Bakit? Sipin mo, niloloko yung tao. Maging sarili na, niloloko nila eh. Ang tawag nila sa Diyos, Ama namin Diyos, nasa langit ka. Pagkatapos sabi nila, ang iyong anak na si Jesus, tao. Mga kulto kayo, Antikristo. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin. Napakaliwanag po ang nakasulat. Buksan mo po ang puso at isip ng bawat isang nanonood ng bidyong ito. Kung sila man po ay nalilis sa kanilang haral dahil sa natutunan nila sa founder nila, human teaching, hindi Jesus teaching. 1:7-17. Baguhin mo po sila. Kung meron man po kabigatan sa buhay, yung paghahanin. Kung may sakit, pagalingin mo po sila. Salamat po, aming Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, minsan pa, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, no? Like. Share ng share. Kayong mga na-sharean, mag-share naman kayo. Binabasa ko po, walang labis, walang kulang. Kung meron kayong ganitong Biblia, basahin nyo. Baka sabihin nyo, minagic ko. Sila nagmamagic. Bakit? Yung magazine nila, iba yung nakasulat sa Biblia.
Ah, Oy, maraming salamat po sa inyo, no? Sana meron po kayong natutunan. Napakaliwanag ng turo ng Panginoon Diyos. Ayon sa ito po ang inyong programa, ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa appointment, ang Biblia ng mga pastor. God bless us all po. Bye-bye!